Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, iwo-workshop ko itong aking Ficus microcarpa na cascading. Magbibigay ako sa inyo mga paps ng pointers kung ano yung ginawa ko rito hanggang sa maging ganito ito. So tingnan natin mga paps ang malapitan. So ito mga paps yung aking Ficus microcarpa na cascading. Ayan, nilagay ko, pinakapit ko rin siya mga paps sa bato. So, hindi lang siya basta cascading, nakakapit din sa bato. Bonsai with rock. Kung mapapansin nyo, ayan, ang laki na po ng kanyang roots. Sa tingin ko ay nakatagos na po yan doon sa kanyang extension. Kaya, pwede na siyang i-workshop ngayon. At malaki na rin yung trunk niya. Ayan mga paps, tumatagos na yung, bumabakat na sa trunk yung wire. Kung mapapansin nyo, ang liliit po ng wire, mga 2mm wire yan. Tapos, na-bend niya itong ganyan kalaki. Dahil maliit lang po yan noon. Parang ganito lang yung kalaki noon, yung trunk niya. Tapos, lumaki na. Ayan. Tapos, kitang-kita naman mga paps na sa tingin ko ay kumapit na itong mga roots niya. So, tingnan natin kung anong magagawa natin dyan. So yan nga po mga paps at nandito na tayo sa aking pagtatrabahuhan ito. Hindi nga ako nagkamali mga paps at tumagos na yung roots doon sa kanyang extension pot. So ito na po mga paps, ito na ngayon yung materyales na gagawin ko. So tingnan muna natin ang paikot. Yan po ang napili kong front. So dyan po nakatingin yung cascading. Ayan, yan po yung back. So ayan siya mga paps. Sa paggawa mga paps ng cascading na bonsai, ang unang gagawin nyo lang mga paps ay ilalagay nyo yung trunk niya pababa. So wag muna tayo mga paps mag-iisip ng kung anong style. Basta ang gawin muna natin, ilagay yung trunk pababa. Tapos pagka stable na yung trunk doon pababa, tsaka po na po tayo magsunod na mag-isip ng style. Kasi yun po yung purpose natin, mailagay yung trunk pababa at magporma po siya ng cascading. So mga paps, bago po tayo magpatuloy, yung mga nandito po nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para lumawak po yung maabot ng ating channel. So yung isang subscription nyo po ay napaka-importante para mas marami pa po tayong maibahagi mga paps at marating yung ating video na ginagawa. So tara mga paps, punta na tayo rito sa aking bonsai material. So tulad po mga paps ng aking laging sinasabi, ang aking mga material ay mga galing po sa seedlings at saka maliliit na cuttings. Parehas din po nito, ito po ay galing sa cuttings. So nagsimula po ito mga paps sa ganito kalaki na cutting. Tapos tinusok ko po sa lupa. Nung buhay na, pinakapit ko po dito sa bato at ginawa kong cascading. Instead po napatayo yung pagkakatanim, yan po ginawa kong pababa. So ngayon ay medyo lumabas na, nagkakaroon na siya ng maraming branches. So kailangan na po siyang i-workshop kasi kung mapapansin nyo naman, wild na siya. So ang gagawin ko po rito mga paps, rewiring at branch selection na rin, pruning, branch selection at rewiring. So ito nga po pala mga paps ay Ficus microcarpa Long Island. Tatanggalin ko muna itong escape roots. Ayan. So ang kagandahan dito mga paps, pag tumagos sa lupa o sa extension pot, ang ganitong material ay mabilis na lumaki. Tsaka napaka-rewarding ito mga paps, hindi kailangan ng maraming maintenance. Kahit hindi mo masyadong diligin, mabubuhay pa rin, indoor man o outdoor. So ngayon ay tatanggalin ko na muna mga paps itong old wire.
kasi tumatagos na siya at kailangan na rin siyang i-rewire mga paps. So tanggalin muna natin itong luma. Mabilis lang itong tanggaling itong mga old wire mga paps dahil konti lang naman. Hindi ko pa naman siya na winire talaga para sa forma, kasi ang purpose ko pa lang ay magkaroon siya ng cascading na style. Yung forma talaga ay wala pa. So ngayon bibigyan ko na siya ng initial style. Magba-branch selection na tayo kung alin yung palalakihin natin na branches at kung alin yung tatanggalin. So kung lagi po kayong nanonood mga paps sa mga video na ina-upload ko, mostly sa mga materials ko ay ficus. So itong mga ficus mga paps ay highly recommended ko talaga, kasi subok ko na yung ganda ng material na to. Halos lahat marami ng iba-ibang uri ng ficus meron ako mga paps. Kaya yung karakteristik naman nila ay halos hindi naman nagkakaiba yung itsura, pero yung sa pag-aalaga at kung paano sila lumaki ay hindi naman po nagkakaiba. Konting-kunti lang napakadaling alagaan ng mga ficus. So ayan nga mga paps, tulad ng sinasabi ko, hindi ganun kahirap alagaan ang ficus. So highly recommended ko talaga ito mga paps na materials para sa mga nag-uumpisa pa lamang na mag-bonsai. Napakaganda. Napakadali rin mga paps hanapin. Hindi mo kailangang bumili ng bumili. Ang mga cuttings nito, doon po sa mga nagbo-bonsai, ay maaari ka pong makahingi ng mga cuttings. Dahil pagkatapos po nila na mag-workshop ay napakadali, tinatapon lang yan kasi mabilis dumami mga paps. Mabilis padamihin. Marami rin mga paps ang gumagamit nito as indoor plants, house plant o kahit outdoor mga paps, ginagawang topiary. Yan, marami rin gumagamit nito, kaya kahit sa mga nursery, mga garden store, makakahanap po kayo nito sa murang halaga mga paps. Napakamura. Kahit nga mga overgrown na mga paps, malalaki na, ay makakakuha ka pa rin ng ganitong material. Eto mga paps, at natanggal ko na yung wire. So ang susunod kong gagawin, so natanggal ko na yung previous wire mga paps. So bali, iwa-wire ko muna itong main trunk niya bago ako magba-branch selection or mag-pruning. So para makita ko yung pinaka-forma niya at makapag-desisyon ako mga paps kung alin yung tatanggalin ko na branches. So sa pag-wire mga paps, ang style ko sa pag-wire, kung gaano po kalaki yung branch na i-wire ko, halos ganun din kalaki yung ginagamit ko na wire. So sa ngayon, ang gagamitin ko po ay 3mm wire. Sorry mga paps, ito po ay 5mm wire. Ito na po yung pinaka heavy gauge ko na wire. So sa mga ganitong kalalaki na wire, ibig sabihin po ay malalaki rin yung branches na iwa-wire ko. So, pwede rin naman po kayong gumamit ng maliit na wire. Dodoblihin nyo nga lang para mabend niya talaga yung yung branches na kailangan yung i-bend, kasi mahihirapan siyang i-bend kung maliit lang yung wire mo tapos malaki na yung branches. Hindi bali, ito naman pong mga branches nitong Ficus microcarpa ay napakalambot at napakadaling i-bend. So hindi rin siya madaling mag-crack, kaya madali lang ang pag-wire mga paps.
So ayan mga paps, kung mapapansin nyo ay inikot ko muna yung wire ng halos 2 ikot dito sa bato. Yan dyan na po ako kukuha ng pang-angkor para kumapit yung wire. Hindi ko na tinusok sa lupa kasi later on ay plano ko pong iangat itong bato kasi naka na rin naman, i-expose na itong bato mga paps. Kagat na rin naman yung roots doon sa bato. So unahin ko munang i-wire itong kanyang katawan para makita ko yung kailangang forma, kung ano yung mas maganda. So wala namang kahit anong paraan mga paps pwedeng gamitin dahil iba-iba pong artist, iba-ibang nagbobonsai, may iba-ibang paraan. So wala pong problema kung ano yung gagamitin nyo na paraan, kung paano kayo gumawa ng bonsai. Lahat po yung tama. So ito lang po yung aking paraan, kaya ganito po yung aking ginagawa. So ayan po mga paps, na-wire ko na yung katawan niya. Ngayon ay ipuposisyon ko ng konti para kung alin yung magandang final na posisyon ng ating cascading na bonsai. So ayan mga paps, sa tingin ko okay na yun. Dahil nailagay ko na yung main trunk niya sa kanyang cascading na style, ay magbabranch selection na ako mga paps. So ayan mga paps, at babawasan ko lang ng kunting dahon yung mga base ng mga branches para makita natin ng maigi Pero yung mga dulo mga paps ay di ko na babawasan para tuloy-tuloy yung growth niya. So mas maganda rin kung babawasan kung gusto niyo So ayan mga paps, dito tayo mag-uumpisa. Ito yung gagawin kong apex. So meron na ako rin itong malaki at mahaba na branch. Tapos meron pang 3 branch doon sa baba niya. So isa lang yung gusto kong kunin. Ito lang isa na to. Nakikita nyo yan mga paps. So itong dalawa ay tatanggalin ko. So hindi kailangan ng sobrang daming branch mga paps. Kunti lang para makita natin ng maayos yung forma ng ating bonsai. So ayan, tatanggalan ko na. So ayan, so ito ay maaaring kailanganin ko mga paps. So hindi ko muna tatanggalin yan. So pagdating dito, ito yung back. So may mga multiple branches sa isang pwesto. Meron nasa ibabaw, tapos meron pang 2 sa ilalim. So gusto kong gamitin itong nasa ibabaw na meron ng separation ng branches. So tatanggalin ko na itong 2 sa ilalim mga paps. Pangit yung pwesto ng nasa ilalim na yan, kaya tatanggalin ko na. So itong mga tinatanggal ko mga paps ay pwede pa ho itong itanim. Kaya mabilis po magparami ng ganitong klaseng material. Itong pinutol po natin ay pwede ulit itanim. Tulad yan mga paps, meron na siya agad na roots. Napakabilis po mag-roots nitong mga cuttings ng ganitong material. So lilinisin ko lang yung pinagputulan sa ilalim para yung scars niya ay malinis din pagdating ng panahon. Ito, tatanggalin ko na rin tong isa na to. O yan, meron na lang ako ritong isang branch na nag-divide sa 2. So ito ang gagamitin ko sa back branch. So ngayon ay dito naman ako tutungo pag dito na sa baba ng branches. Yan, ito sa lower branches. So pagdating dito mga paps, meron na agad 1, 2,
may tatlong branches. Ito po ay pangit ang kanyang pwesto dahil nasa loob po siya ng curve. Makikita nyo may curve dito, nasa loob siya. So automatic mga paps, tanggal na yan. Yan. So meron pa dito, ito ay magiging back dito. So dito naman mga paps, merong dalawang magkatabi. Ayan, 1, 2. So tatanggalin ko itong mas maliit, mas maiksi. Ayan. So meron na lang akong isa. Kung nakikita nyo mga paps, meron na lang isa dito. Pagdating dito sa dulo, yan, itong dulong branches, meron po dito sa ilalim. Yan, kung nakikita nyo itong ilalim na to. So tatanggalin ko po yung ilalim. Tatanggalin ko rin itong nasa ibabaw. Yan. So kitang-kita na po yung structure, ano mga paps. So after nyan, pagkatapos ng branch selection at pruning, mag-wire na po. Wiring naman na yung susunod. So dahil madali lang pong i-wire yung ganitong material, gagamit po ako ng 2.5 mm na wire, aluminum wire, ano? Bonsai wire. So ayan mga paps, ang ginagawa ko po mga paps ay isang wire na mahaba, dalawang branch, para tipid na po sa wire, hindi putol ng wire, ano. Tsaka may angkor na rin diretso, meron ng pagkakapitan diretso yung wire na ginamit. So ayan, maganda itong material na to mga paps dahil napakadaling i-bend, napaka-flexible ng kanyang katawan. Madali rin pormahin. So ang ginagawa ko rin mga paps, kung may mga wire na nakalagay, ay pinaparallel ko po doon yun, susunod na wire, para magandang tingnan, ano, hindi madumi. At saka yung scar niya po mga paps, scar ng wire ay malinis din, ano, parallel din doon sa ano, isa pang scar. At saka hindi iipit yung branches mga paps, hindi maiipit ng buo. Makakadaloy pa rin yung nutrients hanggang doon sa dulo. So mga paps, pagka nagwa-wire po, ano, lagi ko pong sinasabi na iwasan yung mga nodes na daanan ng wire, para pag may tumubo po ulit na sanga, in case po na gagamitin natin yung sanga, ay yung nodes po ay libre, ano mga paps, malayang makakatubo yung mga sanga doon. Kasi doon po lumalabas yung mga panibagong shoots. Hindi rin, kung mapapansin nyo mga paps, hindi rin masyadong mahigpit yung pagkaka-wire ko, ano? Kasi kailangan hindi mahigpit para pag merong room for growth yung mga
branches. So ayan mga paps, at malapit na po tayo matapos sa wiring. Dadako na po tayo doon sa bending mga paps, positioning ng ating material, branches ng ating material. So maganda mga paps, maganda po na i-wire natin lahat yung branches para ma-achieve natin yung forma at pwesto ng branches na gusto natin. Kasi kung hindi po natin i-wire, pwede rin po yung clip and grow technique. Lagi ko rin pong ginagawa yun, kaso nga lang medyo matagalan ng mga paps. Ayan na po mga paps, at na-wire ko na lahat. So bending na po tayo at positioning ng kanyang branches. So lagi po nating isa-isip na na dapat ma-achieve po natin yung triangular shape para maganda yung itsura ng ating material, ng ating bonsai. So triangular shape po palagi. So ito po, inuuna ko yung apex papunta doon sa baba. So dito naman po ako sa back. So yan nga po na sinabi ko kanina, kagandahan po rito dahil masyadong flexible po itong branches niya, kaya madali pong gawin madaling i-position. So ang kagandahan mga paps, dahil kompleto na po yung branches niya. So lahat ng sides meron ng branches, so napakadali na formahin. So mga paps, dapat 3-dimensional din yung forma ng yung itsura ng inyong bonsai. Hindi lang po isang side, hindi lang papunta doon, hindi lang papunta rito. Dapat meron pong front, merong back, merong sides yung mga branches natin. Distributed po para maganda tingnan. So ayan na mga paps, at natapos ko ng i-reposition. So ang gagawin ko po ay tatanggalin ko yung mga excess na dahon, yung mga dahon po na nasa ilalim ng branches. So para mas makita po yung mga branches, yung itsura nila Yan, tatanggalin po natin lahat ng excess na dahon. So hindi ko po tinatanggal lahat ng dahon mga paps, kasi gusto ko po tuloy-tuloy yung tubo ng branches. Diyan po sa dahon gumagawa ng pagkain yung ating mga halaman. Kaya kung wala pong dahon ay hindi sila makakagawa ng kanilang pagkain. Kaya iniiwanan ko po ng mga dahon pa rin sa dulo. Tinatanggal ko lang po yung mga nasa ilalim na sa tingin ko ay hindi naman kailangan. Natanggal ko na yung mga excess na dahon. Ang susunod ko pong gagawin ay yung mga dulong-dulo po nila, yung mga talbos na dulo, ganyan. Puputulan ko po para magkaroon pa ng backbudding. May mga tumubo pa ho na mga panibagong branches na magkikreate ng compact na itsura niya. So ayan na po mga paps ang itsura ng ating cascading na bonsai, Ficus microcarpa, Long Island. Ayan na po siya, distributed po. Ayan po yung back, pero pwede rin pong gawing front yan kung gugustuhin. Ayan po siya. Tapos ito po yung side, at ito rin po yung kanyang front.
So mga paps, susunod na niyan, i-uproot ko po ito at itataas na itong bato. Ilalabas na yung bato na yan para mailagay na sa mas magandang position, ano, mas tumaas pa siya, ma-expose yung bato. So makakadagdag po yan sa kanyang appeal, ano mga paps, sa kanyang ganda. So abangan nyo po yan mga paps, ayan ang susunod kong gagawin. So mga paps, hanggang dito na lamang po itong video na to. So sana po ay nag-enjoy kayo at sana ay meron po kayong natutunan sa pagbobonsai, sa larangan ng bonsai, ano, kung ano po yung mga kailangan gawin. So sana po ay meron kayong nakuhang idea mga paps. So maraming salamat po ulit sa panonood. Doon po sa palaging nanonood at laging sumusuporta sa aking channel, ay maraming salamat po sa inyo. Sana po ay di kayo magsawa. Doon naman po sa mga bago pa lamang, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, aanyayahan ko po muli kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell at like and share nyo na rin mga paps para umabot pa doon sa mga gusto pang matutong mag-bonsai. So yun lamang po, maraming salamat muli at magandang buhay at happy bonsai.